Halos lahat ng senador ang lumagda sa resolusyong nananawagan na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ayon sa mga senador, marami pa kasing issue na dapat linawin ang Transportation Department. Si Daniel Manalastas sa detalye. 22 senador kabilang si Senate Committee on Public Services Chairperson Raffy Tulfo at mismong si Senate President Francis Escudero ang lumagda sa isang resolusyong nananawagang suspindihin pansamantala ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Sa Senate Resolution 1096 na inihain ng mga senador, nakasaad ditong 19% o higit 36,000 na mga jeep at iba pang PUVs ay hindi pa consolidated. Sa 23 senador, tanging si Senator Risa Hontiveros ang hindi pumirma. Base sa resolusyon, isa sa pinangangambahan ng mga senador ay ang potensyal na pag-phase out sa iconic jeepney design, kapalit ang mga modernong jeepney na itsurang minibus. Sabi ng mga senador, mas marami pang issue ang dapat linawin ng DOTR. Kaysa naman malibog sa utang, siyempre mapipilitan po yung mga kababayan natin na huminto na lang sa biyahe, kumonte yung babiyahe, mawawala ng trabaho, tataas na naman ang unemployment, hindi pa handa yung LGU sa implementation. Ang ilang senador hindi naman tutol sa modernization program, pero kailangan daw munang ayusin ang programa. Rationalization of routes, hindi pa tapos hanggang ngayon. Yung supplies, pero ang pinakakirito na nakikita ko, yung success of the PUV modernization will depend on the financing, sa financing scheme. Kasi hanggat 2.5 to 2.8 billion ang isang modern jeep, napakamahal, hindi kaya ng ordinary jeepney and operators yan. Si Senator Cynthia Villar hindi rin tutol sa modernization program kahit na pumirma. Ang nakikita niyang solusyon, posibleng partial implementation muna ng programa. Kasi empowerment of jeepney drivers yun. Baka mag-ano muna. Yung mga ready na, baka pwede na. Tapos in partial implementation. Kinalungkot naman ng grupong Pasang Mazda ang desisyon ng mga senador. Personally, ako po ay nalulungkot. Subalit, ako po ay ginagalang ko ang magigiting natin senador sa kanilang pagpasa ng isang resolusyon na para bang sa aking personal na opinion, ayaw nila ng pagbabago at mabago ang sistema ng ating transportasyon sa hanay ng jeepneys. Giit pa ni Martin, marami pa naman daw pasaherong natutuwa sa kanilang modernized jeep. Kagaya ko, meron ako mga modern jeep na PM jeepney. Dahil sa pagpasada ng aking mga driver, sa pagpapasada ko, ay natutuwa ang mga pasaheros. Natutuwa sila, nakakatayo, convenient ito at ligtas. Hinihingan pa namin ang tugon ng DOTR, pero nauna na lang sinabi, on the part naman po ng DOTR, we are preparing our answer. Rather, a letter po para mai-clarify or maisabi po natin sa ating mga buting senador yung totoong status, totoong estado po ng magandang programa natin, which is the Public Transportation Modernization Program. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Mga pogo sa bansa, tinawag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na money laundering operation. Si Mela Lesmora sa detalye. Suportado ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang ipagbawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa isang panayam, tumanggi si Enrile na sagutin kung kinonsulta ba siya ng presidente sa naging hakbang nito laban sa POGO, pero iginiit niyang tama ang naging pasya ng Pangulo. If I were the president, I agree with the president. I will kick out POGO in this country. POGO is a money laundering operation. Para kay Enrile, noon pa lang, hindi na dapat nagbaba pa ng executive order si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa POGO. Lalo pat marami rin namang bansa na nagbabawal dito. It was ill-advised. They did not study it well. My God, POGO was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia. And we adopted it here. And why is it that until now, you have POGOs in Banban and Porac and without PAGCOR being able to control them?
Is that a wise decision, wise activity? Nakapanayam ng media si Secretary Enrile matapos nang dumalo sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements patungkol sa mga krimeng iniuugnay sa Pogo. Kabilang sa iba pang humarap dito sina Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz at dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Git ng mga kongresista, desidido silang matukoy kung sino ang mga dawit sa mga ilegal na aktibidad sa Pogo para mapanagot sila sa ilalim ng batas. For us in Congress, our duty is clear. We must enact legislative measure with ironclad provisions against the resurgence of Pogos in whatever nature or form. Sa isang press conference, ibinahagi naman ni House Deputy Speaker David Suarez ang isa sa mga napansin niyang benepisyo ng total Pogo ban na ipinag-utos ni Pangulong Marcos. Kayo, hindi niyo ba napansin? Simula nung in-announce ni Presidente na bad na ang Pogo, wala na tayo natatanggap na scam text. Sa akin kumonte. So I think that's just one clear example na tama yung sinabi ni Presidente na they have already morphed into other illegal activities such as scams, prostitution, human trafficking, murder, and all sorts of other things. Panawagan ng mga kongresista, sana'y palawigin pa ng presidente ang kanyang kautusan at isama na rin ang iba pang iligal na gawain sa bansa. It's not just Pogo, marami rin kasing mga masasamang sugal pa na nakakalat sa lansangan natin. It has come to our attention that alam ko itong isabong dapat tigil na to kasi lang bakit ngayon meron pa rin mga gumigirilya dito. Siguro dapat panawagan po ito sa ating kapulisan at sa ating mga agencies in government to look into this matter. Pagtitiyak ng Kamara, patuloy nilang tututukan ang mga usaping lubos na nakakaapekto sa ating mga kababayan para sa ibayo pang ikabubuti ng bansa. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.